Pahingi po ng verse na para sa pagpapatibay ng pagsasama ng mag-asawa. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang unang-una sa isang mag-asawa na dapat gawin ay maging mananampalataya muna ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil tatandaan niyo po, ang isang mag-asawa, kahit na anong yaman yan, anong pang estado niyan sa buhay, kung yan ay wala sa Panginoon, yan po ay magiging marupok lamang ang pundasyon niyan. Pero kung ang pundasyon ng isang mag-asawa ay si Kristo, yan po ay magiging matibay na pundasyon. At hindi lamang po na si Jesus Christ ang pundasyon, kundi yung merong paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, marami rin naman mga Christian na nagkakaroon pa rin ng struggle pagdating sa kanilang marriage life. Nung pagkatapos nilang manampalataya sa Panginoon ay nagkakaroon pa rin sila ng struggle. Bunga po yan dahil hindi na nagagamit ang kanilang buhay sa paglilingkod para sa Panginoon. Kaya alam niyo po, sinabi ng Biblia, mas maigi na lagi mong pipiliin na maglingkod sa Panginoon kaysa ang paglingkuran mo ay ang sanlibutang ito. Dahil pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, tatandaan niyo po, walang kalugihan sa lahat ng bagay na yan. At alam niyo po, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi mo na namamalayan na ikaw ay unti-unting lumalago, umaayos ang iyong personality, ang iyong karakter, at nagiging maayos ka rin, hindi lamang sa iyong asawa, maging sa iyong mga anak, at maging sa iyong mga kaibigan, kapamilya, at lahat ng nakapaligid sa iyo ay magiging maayos ang iyong patotoo. Dahil ikaw, pag naglilingkod ka sa Panginoon, mas pagmamaturin ka ng Panginoon at diyan mo makikita ang kagandahan ng ugali ng isang tao pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya alam niyo po sa buhay mag-asawa, hindi na dapat ginagawa pang option yung pagpili sa pagsunod o paglingkod sa Panginoon dahil dapat yan ay number 1 mo nang ginagawa sa iyong buhay. Hindi na para piliin mo pa saan ba ako, maglilingkod ba ako sa mundo o maglilingkod ako sa Panginoon. Lagi mong piliin maglingkod sa Panginoon. Dahil alam mo, pag pinili mo maglingkod sa Panginoon, tiyak, kaibigan kapatid, na magiging matibay ang relasyon nyo mag-asawa. At dapat ginagawa mo ang paglilingkod na yan na meron kang tamang puso, tamang motibo sa Panginoon dahil meron din naman naglilingkod pero malayo ang puso sa Panginoon. Kung yan ang gagawin mo, sigurado magiging matibay ang paglakad mo ng iyong pamilya para sa Panginoon at yan ay magiging matibay. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.